Muling binaha ang Davao City dahil pa rin sa malakas na ulan dulot ng habagat. Yan ang balitang dako ni Bril Montalvo. Nagmistulang ilog ang kalsadang ito sa Barangay Baliok, Davao City. Bumaha kasi ang Susana Home Subdivision dahil sa malakas na ulan pasado alas 6 ng gabi nitong linggo. Sinabayan pa yan ng matatalim na kidlat. Sa kabila nito, walang takot na nilusong ng residenteng ito ang baha. Ganito rin ang sitwasyon sa isang residential area sa Upper Piedad sa Turil. Halos pumasok na sa mga kabahayan ang rumaragasang tubig. Agad namang nagsagawa ng preemptive evacuation ang Barangay Bangkas Heights sa mga residenteng apektado ng flash flood sa kanilang lugar. Sa Turil Public Market naman, umabot na sa tuhod ang umaagos na baha. Hindi rin nakaligtas sa pagbaha ang National Highway sa Turil proper, kaya stranded ang ilang motorista. Parehong sitwasyon din sa National Highway ng Barangay Tibungco. Ayon sa Office of Civil Defense 11, resulta ng masamang panahon dulot ng southwest monsoon o hanging habagat ang malakas na ulan sa Davao City na tumagal ng halos 3 oras. Patuloy pang nagsasagawa ng assessment ang LGU sa pinsalang iniwan nito sa lungsod. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. Nagbabagyang lumakas pa sa typhoon category ang bagyong Karina. Para sa update, makakausap natin si Pag-asa weather forecaster Veronica Torres. Magandang tanghali sa iyo, Veronica. Ano ang mga lugar na apektado ngayon nitong bagyong Karina? Magandang tanghali din po sa inyo, Cheryl, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. So, inaasahan nga natin yung mga naapektuhan ng tropical cyclone wind signal nitong si Karina, signal number 1, sa eastern portion ng mainland Cagayan, kabilang ng ang eastern portion ng Babuyan Islands at ang northeastern portion ng Isabela. Sa mga malalakas ng pag-ulan naman, nakakaapekto ngayon or nagdadala ito ng moderate or heavy to intense rain sa may extreme northeastern portion ng mainland Cagayan, at heavy or moderate to heavy rain sa Babuyan Islands at ang eastern sections ng mainland Cagayan, pati na rin sa Isabela. Kamusta ang kilos nito? Saan ito? Ano ang forecast track nito, Veronica? Po, kasalukuyan, ito ay kumikilos sa direksyong northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. So, yung forecast track niya, inaasahan natin na mag-move siya generally northward from today until tomorrow. And then, posible itong bumilis bago mag-northwest sa remainder ng ating forecast period. Inaasahan bang magla-landfall ito? Sa kasalukuyan, hindi natin nakikita yung landfall scenario or mababa pa rin po yung tsansa ng landfall scenario nito. Although kahit hindi siya magla-landfall, yung kanyang rain bands naman nagdadala ng mga paulan sa may silangang bahagi ng northern Luzon at eastern Luzon area. And then, naka-enhance ng habagat kaya nagiging maulan din sa western section ng bansa rin po. At ito, kailan inaasahang maaabot ito sa typhoon category? Ngayong inaasahan nga po natin na ngayon kasi nasa severe tropical storm category ito. Tapos kung magiging typhoon category, pwedeng maka-reach in the next 12 hours po. At okay, once na mag-typhoon category ito, mas malawak ba, mas maraming lugar ang maaapektuhan? Kumusta magiging panahon natin sa mga susunod na araw? Hanggang kailan itong mga pag-ulan, Veronica? Po, so kung magiging typhoon category po ito, ay naasahan lang naman natin ay yung mga lakas ng hangin. Although kapag mas lumakas nga ito, posibleng mas malakas din yung maging hatak nito sa habagat at mas maging marami din yung mga areas na posibleng maapektuhan ng malalakas na hangin po. Kamusta magiging panahon natin dito sa Metro Manila, lalo na mamayang hapon para sa SONA ng Pangulo? Po, ngayong araw ay occasional rains ang inaasahan natin sa may Metro Manila area. So, asahan nga din po natin yung mga bugso, malalakas na ulan. Pwede rin naman po, kahit po sa hapon, posible pa rin po yung katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan din po. Maraming salamat, Pag-asa weather forecaster Veronica Torres.